Si Attorney Ray Cartojano. Attorney, good morning. Malipayong bagong tuig kanimo, Attorney. Happy Year, no, Bumbukate? Happy Year sa atong mga suking tigpaminaw. Attorney, magasugdan na nato ni ang ato ang pipila ka ba nga isgutanan, no? Ilabi na kining controversial karon ang PUV modernization program, Attorney, especially nga nahuman na ang deadline sa consolidation sa mga traditional jeeps, no? Attorney, kaniadtong December 31. Unsa nang mahitaboan ni Attorney nga sa mga wala nag-consolidate sa maong programa? Most likely, di na sila ma-appeal, no? Murag ang ilang deadline, murag i-fix naman, i-aprobahan sa atong presidente. So, atong tanawon ang epekto, no? Sa katong uban nga wala ka-appeal, kasabot man ta, labi na sa area sa National Capital Region, diha jud ang grabing problema sa kaning public transportation. So, dakong impact din sa riding public, no, sa publiko kadaghanan naga public transportation man na ay benepisyo sa ubang mga ride hailing app, no, kay kung magtutag Manila ang uban dikto nagamotor na lang man, nagasakay sila kaning ride motor, no, mas paspas kaysa taxi pero mas mahal lang kaysa jeep, no. So ang epekto ana daghang magkalisod, no, in terms of kaning public transportation. So ginaapas man ni atong mga subway, no, atong railway nga mga facilities nagaapas pa ni siya. So ang atong makita ang katawhan, no, significant portion sa mga nagabiyahe ang apektado aning cut-off date. Attorney, unsay pasabot aning kaning Supreme Court, Attorney, miingon nga kinahanglan mo respond ang Department of Transportation sa kining mga ginaduso, no, na mga reklamo sa kining mga grupo sa mga driver, Attorney. So, mo appeal ang atong korte kung naay kanang ginaingon nga petition, no, nga gi-file. So kung naay petition nga gi-file din natural part sa kaning requirement sa due process nga patubagon ng gobyerno. No, kay murag morning mga remedios, no, sa affected nga mga sektor, no, sa transportation sector, nasa mass action nga gibuhat. Aside from that, siguro nasa legal remedy, no, nga ilang buhaton. So ang atong korte ma-appeal din basta naanay mo file nga petition. And Attorney, unang argumento gyud sa mga kontra aning PUV modernization program kay kining mahal ang per unit sa modern jeepneys, no? Ang kini po, Attorney, nga nagalisod matod pa, no, nga ang mga driver kung mahitabo kini, Attorney, nilabi na to mga gagmay lang og pangbayad, no, kay ang unit mukabat man sa 2.6 million pesos, Attorney, despite na ay loan programs from DBP o Land Bank o may government subsidy, Attorney, paano ni mabayaran o si plastada ni, Attorney, para no ma-afford kini sa tuang mga small jeepney drivers and operators? Tanong na to sa overall kanang konsepto sa programa, no, kaning modernization program. Kaya ang gitanaw man gud din una kaning epekto sa atong kinaiyahan, no, environment. Ang atong mga jeepney labi na sa NCR area usa ni kadako nga contributor sa pollution. Usa na siya ka factor. Kaduha, ang ginaingon nato nga ang kadaghanan nagasakay og jeep, no, dito sa NCR area. No, katulo ang gitanaw nato ang trend sa ubang nasod nga kanang ginaingon nga mass transport system nga efficient. Kay kung kita mo tanaw na labi na sige tagbiyahe sa NCR area, dili siya efficient kumpara sa ubang nasod sa oras lang. Sa ato ang atong syudad, no, diha sa pinakadako nga area nato sa NCR, masingkin sila mangguwas. So magdungan-dungan na sila mo create of congestion. So di pa naka-organize. Ang nakita nato ang murag model nila gibuhat kanang EDSA nga nakarota ang mga buses. Tapos yung tanawon po din daghan ng private cars, no, sa NCR. Imong i-reduce ang public transport, daghag nagakotse. Tapos ang kotse pila lang man nagasakay na sa kotse, no, usaw duha lang. Tapos silang gina-occupy nga lane daghan kayo.
So ang solusyon sa mga dagko nga kuan syudad mo nakita na sa gobyerno nga modernization program, i-improve ang kaning public transportation system na to, no? Train, buses mo ng remedyo. Kaya usa ka bus, pwede na isa ka gatos nga kotse ang iyang irisan, no? So sa EDSA makita nimo usa ka lane na atong bus halos tanan po private cars. So kato imong na mention nga cost valid to siya nga concern, no? Mahal kaayo, no? Boundary, no? Pila mo boundary kag 1,000 1,500, no, sa kanang bag-o nila nga moderno nga transportation. Ang imong panggasolina mo gastos kag siguro 2,000 3,000. Makapas bago ng ordinaryo nga kuan nga driver nga naa siya boundary, naa siya panggasolina, tapos mo compete pa siya sa kalsada nga gubot ay no, so part kanang streamlining sa paggawa sa atong mga public transportation. So usa na din ha kanang sa EDSA nga kanang mga buses dapat sila po nang buhaton sa mga jeep, no, kay kanang jeep katag na sila, no, along Taft, along Quezon Avenue. Dili sila kanang dapat dungan nga mangguwas, dapat nasa rota, nasa oras nga mo stop, nakatatak na sa ilang jeep nga morning oras moagi sila para ang mga pasahero nakasabot nga mo lang nga agihan sa NCR in terms of streamline. Pwede na to maulit to, attorney, katong Yes, last statement ni mo, attorney, no, especially katong mingon ka na valid ang reklamo sa atong mga driver, no, especially kani mga gagmay, attorney, dira dapita kay murag wala atong connection dira, attorney, ba nga nindot na ang isgutanan. Yes, no, sa makita nimo from the economic standpoint, no, mayroon kag 2.5 million, no, mo kuan ka mo pilang kita sa usa ka adlaw, sa usa ka driver na siya boundary nga gukdon nga bayaran, no, murag dako man ang bayaran per month pod, pagkatapos kaning presyo sa gasolina, no. So from the economic standpoint, kaya bago nila ng bayaran, no. So nasa valid point din nga anong insist nga nakamahal. Mention na to, mayong program, no, nga mo concentrate sa atong public transport system. Kaya di man yung direction sa mga dagko nga mga syudad, no, mahimong efficient ang atong public transport, ma-manage siya, no, dili ka nang kalat lang, no, kanang chaotic, gubot kaayo, maski kinsa mangguwas lang, mo na nagka-cause ka ng congestion sa Manila kay wa man nila gina-manage ang paggawa sa atong mga jeep. Usap po na siya. Importante po ning aspeto sa atong kinaiyahan. No, ang jeep sa ni siya ka pinakadako nga contribution sa pollution. No, ang ubang nasod bumbukit ang ginastoryahan ko ana kaning flying cars. No, electric cars mga lupad na. Diri nagasugod pa ta sa kaning modernization program sa atong mga jeep. Pero atong tanawon po dako nga sektor kaning transport, no, daghang mga pamilyang affected. Yes. No, dapat i-plano nig maayo ang affordability, dako ni siya nga issue tungod kay kanang wala to nakita ang logic nga anak ka mahal. No, basin na mas barato nga supplier. Ang ilang presyo murag sobrang mahal wa ta kabalo kung basin ay nang omission din ha, no. Sana nga plastada kay ilang ginabutang na yung mga designated ng mga suppliers na pwedeng upalit. No, pwede man nilang i-open basta mo comply lang sa mga specifications. Maging kinsa pwedeng mo appeal sa program as long as compliant. So one way siguro na para mo barato ang mga sakyanan, no? Sakyanan gikag China, India, no? Mas barato ang ilang paghatag basi tinunga lang nga makahatag pug kanang di kay bugat sa mga kanang mga operator. Tapos itong na-mention dito, wa na ko nakita ang ilang pagtap, no, sa private sector. Murag niguwas ni siyang government-led nga imposition nga morning deadline na to, no, sa itong presidente ni insist nga dapat dugay naman ingon sila nga dapat 5 years gatagan na mo panahon. Sa tinuod lang napoy point ang gobyerno. Nga dugay naman gihatagan mo tsansa
Pero base makita nato ang aspeto sa mga transport nga mga group nga legitimate nilang reason nga sa issue sa kamahalon, no? Pagkatapos gi-restrict ang atong mga suppliers. Tapos atong nakita pud gani atong na-mention nga ang pagtap nila sa private sector, no? In the form of sponsorship, no? Kanang mga advertisement bumutang nimo din sa mga jeep pang subsidize para ang mga private sector mutabang og bayad. Para Kanang, ma-less, attorney. jeep, makales, oo. Okay. Mahal ang advertisement, no? For example, na usa ka dagko nga kumpanya, no? Mo advertise pila ka milyon, mo ning mo tabang sa pangbayad sa kaning mga unit. Kay kung ato ning himuon nga government lang jud tapos i-impose nimo sa transport sector, base na ay punto pod. No, the mere fact nga dili tanan maka-afford, dili tanan dagko nga transport cooperative, ang point din ha base sa affordability issue wa nila nakitaan. Kana nga concern. Og attorney, kaning nga pag-consolidate sa usa ka kooperatiba, no nga wala gyud biuyo ng mga driver tungod mas gamay na ang ilang makuha every month. Kung may individual franchises bagud sila, attorney, maadto diretso sa ilang nga bulos ang ilang income. However, kung under na sila matud pa, attorney, aning consolidation, mubulan na lang sila og at least kaning nga ginaingon nato nga 10,000 per month, murag sweldo type na ni, attorney. Kung itandi sa kung sila mismo ang mamasahero gyud, attorney, nga kanang kumbaga tong ginaingon nato nga di gyud makontrol nila ang pamasahero, no? Dili ba kaluluoy ang mga drivers ni attorney nga murag isweldo type na lang ang ilahang kaning paghatag sa ilaha silang nga serbisyo, attorney? Munang interesting debate, no? Kung kanang ang kita sa ilaha o di ba kanang gina-fix nga murag compensation type sila. No, kay kung mayroon ka ganang sweldo manggod, at least atong mga driver cool na kaayo, no? Dili dali, no? Kaning makipag-away sa mga pasahero, mag-overtake, mag-cut, no? Maggubot sa kalsada. So bang nasud manggod kung makita kag mga best practices ang mga driver soldado. So dapat ang sweldo reasonable po ang sweldo. Hindi po kayo ubos, hindi po kayo taas. No, so in that way manggod muguwas nga kalmado sila. No, pag drive nimo, kabalo ka nga at the end of the day, may pasahero wala, na kay sweldo. No, kaysa ka ng aspeto nga i-commission nimo, di ba, based sa ilang effort, makita nimo ang kalsada jud nga gubot kayo, no? Dagha kay mag-away tungod kay ang mga driver aggressive kay sa ilang style. Iluganay na, attorney. Yes, oo, diha magkagubot, no? So kung ako, no, kay sige man tag-drive pod, mas pabor ko sa kanang sweldado basta maayo ang sweldo. No, magining reason nga ilang gina-consolidate na sa mga cooperative daw kay at least ang cooperative ang na-obligation nga mo sweldo. May pasahero wala, no? Kay kung mugwas nga di ka sweldado, for example, nagkasakit ka in town. Wa kay kita. Pero kung sweldado ka, for example, empleyado ka sa isa ka transport cooperative, nagkasakit ka na kay sick leave, na kay mga benepisyo. So maning mga argumento nga makita nimo nga murag positibo na unta nga i-consolidate, no, sa mga transport cooperative. Kung mo transport cooperative manggod, di lang nasa sweldo, pati sa imo mga ubang benepisyo. No, kay mga cooperative na may mga credit cooperative, no, makakuan kag mga bugas, mga unsa ni medisina, mga eskwela sa imong mga anak, as long as maayong pagpadagan ug i-regulate sa gobyerno, diha nang debate karon kay uban manggod gina-invoke nila bumbukate kanang ginaingon nilang freedom of association. Nasa katungod nga di mo appeal ani. No, pareho lang pud diri sa issue sa Jansan gyapon, no. Uban nga may di ko ganahan mo appeal ng cooperative, no. Pwede man ko mag-solo lang. Pero diha ang logic sa gobyerno ba, no, kanang ginaingon nga regulation nga mas pabor man ni sa inyo, ha. No, kay kung kamo lang di man mo di man mo makahulam og kwarta sa bangko, no. Moingon ang gobyerno iagi ni cooperative kay natay Land Bank, natay DBP nga diha nato iagi sa cooperative para ang mga miyembro magtinamagay, magbayad. So maning logic nila, no, maning logic nila nga wa nato na kita ang evaluation sa gobyerno from the standpoint sa how feasible bagod ni siya sa standpoint sa atong cooperative, no? Kaya na may logic gyapon ng gobyerno.
Na maayo mga logic sa gobyerno ng iagi nimo nig organization para ang matong mga driver madisiplina pod. Dito silang ilang asosasyon, no? Pagkatapos tax-free man ni siya, no? Cooperative. Kaysa masing kinsa lang nga mo appeal din na sa kalsada pagkatapos walay sufficient nga training, no? Kung iagi nila cooperative, at least i-train nimo, mag-seminar, tanan nga mo drive anang jeepney na ay lisensya. Kaya kung mas individual naman god ang problema nimo, masing kinsa mo drive. No, moro din sa atong syudad ba, no? Kita nimo katag not for hire. No, mga masing kinsa lang, wala yung mga lisensya. No, so manang mingon nila mas may agi cooperative kay ikuha na siya i-regulate po sa atong cooperative. So maning ongoing nga debate karon, no, na nanghinaot ta diya sa kuan, no, sa NCR ila ning ma-solve kay ang apektado jud ang kuan ang commuters. Oo. Commuters jud kay kadaghanan nagakuan man, wa man nagasakay og taxi, wa man nagasakay og kaning private cars. No, ang uban mupila in town sayo pa kaayo diya sa MRT, no, LRT. So insufficient ang atong public transportation, kinahanglan natong suportahan kani atong mga public transport. In the meantime nga nagagukod pa ni atong mga train, no, atong mga subway, atong mga public transport system. Og attorney, gamahal man pud ang presyo per unit, no, every year sa kini nga tuang mga modern jeepneys. Kani atong 2018 naa pa lang kini sa 1.4 million to 1.6 million ang kantidad. Tapos misaka na to 2.5 million to 2.6 million kani atong 2020. Ang assurance sa tuang Department of kani Transportation nag LTFRB attorney nga walay fare hike o nga kani pagtaas sa pamasahe attorney nga mahitabo. Dili ba ni domino effect attorney nga the higher price for modern jeepneys, higher yearly payments, bigger interest po attorney, tapos dili ba ni siya mag-conclude into higher fare po attorney nga makamatch sa demand sa mga bayro nun? Yes, ilang gitanaw din ang feasibility, no, repayment kung kaya bagong bayaran. Kay sakto pa din no? Na inflation, na COVID. Kaning program i-conceptualize ni siya before COVID, gi-implement before COVID. So dapat na sa adjustments nga gibuhat tungod kay sakto pa din na tungod sa pagtaas sa presyo, ang imong monthly amortization mo taas, no? Mo taas. So ang issue nga kaya bagong bayaran sa atong mga kooperatiba o di atong mga beneficiaries. Labi na ang gobyerno nagapugong pod, no, napoy base ang gobyerno nga nagapugong sa pagtaas sa presyo tungod lagi nga gina-control nila ang inflation, no, inflation kay kung taasan nimo ning presyo sa pamasahe tabang ni sa kaning inflation nato, so gina-minimize ang presyo sa bugas, no, presyo aning pamasahe kay kung imong taasan ni mudungag ni sa atong inflation, pero ang net effect sa beneficiary sa program kung sukol bagod sila because ang premise ani sa una na mention nimo 1.5 karon himo nimong 2.5 na by adjustments sa kaning repayment schedule, no, instead of 3 years pwede bang 5 years, no, o 6 years o 7 years pila ang contribution sa gobyerno na by gitap sa private sector nga mo tabang din no, sa ma-minimize kaning payment ila bagong gi-open ni sa ubang mga suppliers. Kaya kung gi-open bidding ni, basi siguro, di lang duha tulo, pwedeng 20 ka buok nga suppliers, no, ang muhatag og kaning mga units. So dapat i-open nila ni sa publiko kay basi diha pa lang sa mga suppliers nanay mga magic na gibuhat, no? Kabalo na ka sa pamaagi sa award, kung amigo nimo kaning ahensya sa gobyerno, maingon nga o sige sa inyohan ning award basta na may komisyon. So gitan-aw ko nila na nga aspect, no, nga murag niguwas gitalian ng kwan ba to mga transport sector nga pagtaas sa presyo murag obligado sila makuha ning mga unit ni nga di man siguro makita ni nato nga fair po sila labi na kung walay fair hike. So posible po attorney, no, kung mapugos gyud silang after how many for example attorney sa 3 years kaya pa nila nga wala pay patong sa pamasay pero muabot gyud ang panahon attorney nga mutaas gyud aron gyud makasabay sa demand aning mga PUV kani mga modern nga jeepneys nato attorney.
Yes, siguro na sila gibuhat nga adjustments, no? So instead of payable in 3 years, 4 years, gi-extend nila ang payment schedule. Mm-mm. No? Ilang gi-convince niya itong mga government financial institutions nga, instead of kani nga ka-short ang payment schedule, pwede ba guni nga i-extend by 1 year, 2 years. Parang katong payment nga monthly sa una pa, bago ang COVID, pareho gyapon karon. Kaya tungod kay may pagtaas sa presyo sa atong mga pamasahe. Mm-mm. And attorney, dili ba pwede ang reclamation sa mga traditional old jeepney sa ato, attorney, nga na ay mga pagtuon po, attorney, nga pwede man, no, especially sa transition period, nga i-overhaul ang parte sa mga jeep aron nga makapasa sa ginatawag nga emission standard, kung i-improve ang mga disenyo, attorney, para mas mahimong komportable, safe, kaysa mag-rely sa mga foreign companies, attorney. Yes, no, matong na-mention nga mga creative approaches unta ba? No, kay ang structure atong mga kaha sa atong mga jeep basi pwede pa na makadagan, no? Ang makina lang atong problema. Tungod kay magtukog Manila jud magkasakit jud ka labi na sige kanang open air. No, so nanay valid point ka ng pollution. Pero katoy mong na-mention, interesting na siya, no? Kung naay mo offer ana, no, nga ana ang murag part of the transition, padi kay madakuan og gastos ang atong mga driver, maayo na siya, no? Basta compliant lang siya, no? Kung atong target man gud dinhi i-minimize ang pollution. Pagkatapos siguro ang panagingon natong aside from anang modernization, ila ba gud ning gidisiplina ang kalsada pod, no, sa atong gobyerno. Labi na sa mga kalsada dapat organize ang atong mga jeepney, no, nay rota, nay oras, dili dungan, no? Mangguwas sa dungan man gud sa mangguwas. Mas masing kinsa lang mangguwas. Mura pog tricycle na to, diri, attorney, no? Dungan, no, nga mangguwas para pod yes, so there is a riot jud, no? Masing kinsa lang mangguwas jud, no? Maski wa kay prangkisa, dagan ka diha sa kalsada, okay lang, no? So may problema ang Jensen di man ani kadako nga syudad kumpara sa Manila, no? Imagine ang Jensen i-multiply nimo nag 10 times. No, chaos. Dito kilit man. Ang nagahari sa kalsada dito ang jeep. Inautang ilaning mahimuag aksyon. No, kaya na may punto pa ng transport sector sa ana ang ilang concern. So dapat makuha sila kanang giningon nga win-win nga solution dinhi. No, mga creative approaches kato imong na-mention ganiyan, indot to siya, no? Kanang mo kanang additional nga transition period ilang extend, no? Tapos kanang repayment schedule siguro ilang extend para ang presyo monthly pareho gyapon, ilang involved ang private sector. Yes. No, dinha labi ng private sector ganahan nig mga advertisement sa mga jeepney. Imagine pila na kalibo, no? Tanan nga kung nakay sponsor dinha mga dagkong kumpanya para ang mga dagkong kumpanya mutabang sila, no, sa mga transport groups nga i-minimize ang bayad, no, sa pag-acquire ng mga units. So kato na mention nga usa, ilang i-open up, no, sa ubang mga suppliers as long as compliant lang sa technical specifications para pag nga si makahatag og mas di kayo taas nga presyo. And